Kayo po'y nakatutok pa rin sa face-to-face, mga kapatid. At ikukwento nga sa atin ni Kuya Elizalde ang nalalaman niyang kwento dun sa naging away ni Aling Nilda at ni Mang Eddie. Nabalitaan mo ba yung nangyaring yun? Nung nalaman ko nga po na nagalit pa ako sa kanya kasi lagi naman po ako sa kanila naghihingi ng pasensya pag maingay ito. Sabi ko, magkaano-ano ba kayo ni Mang Eddie? Magkapatid po yung tatay namin. Pero inaamin mo, Kuya Eli, na malakas uminom ang iyong Kuya Eddie. Oh, malakas po. Oo. Pag nakakainom ba siya, maingay siya? Maingay po pag na siya, pero hindi po siya nananakit. Pag makaikot lang yan, uuwi na matutulog na siya. So yung pangalawang beses, nabalitaan mo rin ba yun? Opo, tungkol po sa barbecue po yun. Oo. Na nangutang po ito ng barbecue. Hindi mo ba binayuhan ang pinsan mo na si Kuya Eddie na medyo umiwas-iwas na lang, hindi ba? Para hindi na sila nagkakasalubong ni Aling Nilda. Ganun pa rin po eh. Pag pinagsasabihan ko siya, papasok po akong trabaho. Dadaanan. Pag balik ko, lasing na naman siya. So may problema rin sa pag-inom ng pinsan mo. Ang ano niya po, yung sabi ko, okay lang yan sa kanya. Basta wag ka lang sabi ko manggugulo. Ano yung binanggit mo kanina na si Aling Nilda ay pinaalis doon ng mga kapitbahay ninyo? Paanong pinaalis? Kasi po, madaling araw pa lang, lahat po, nabubulahaw nung radyo nila, maingay. Alas 4, alas 3, maingay na po yung radyo nila. May ibang tao gising na ng ganong oras. Bawal. Kasi maaga pa masyado. Sa amin po kasi malapit sa palengke. Ang po sa amin, ganun oras po kasi kasarapan ng tulog, gabi na po natutulog. Hindi, pwede namang magradyo. Hindi naman ipinagbabawal. Pero Kasi yung po malakas. mahina lang. Bakit naman kailangan nakatodo ang radyo ninyo? Yung asawa ko pagod na pagod, kaya nga nagpapatugtog siya para lang siya makatulog kasi ang ingay yung dalawang bata. Sa kwarto lang kasi yung pagitan. Yun na nga po, dikit-dikit po ang mga bahay nga ninyo, dingding lang ang pagitan nga di ba? So bakit kailangan pang magpatugtog ng malakas? Hindi naman malakas, ma'am, kasi simple kung malakas, hindi lahat na tao doon nabulabo. Pero gaano po katotoo na pinaalis kayo dun sa lugar ninyo? Ang ganito, pinaalis kami kasi 3 araw lang kami hindi nakabayad sa bahay. Tapos sabi ng namin, yung may-ari ng bahay, hindi na kami daw magbayad ng bahay, pati kuryente, basta alis na lang kami. O ngayon... So umalis na lang kayo? Kasi ayaw ko rin gulo, ang kapal naman ng mukha ko na linibre ng bahay, linibre ng kuryente, bakit hindi pa ako aalis? Ngayon, si Rod nga dyan, kahit hanggang alas 10 na, nagpapatugtog, nagsasayawan sila, wala naman silang sinilisalita. Ako, pag talagang inunahan ako, talagang matapang ako. Kasi sabi ng papa ko, maliit pa ako, huwag kayong uuwi sa bahay na kayo ang nang-uuna. Kailangan, ayaw ko rin uuwi kayo na iiyak. Pero pag inunahan kayo, kahit anong mangyayari, lalaban kayo. Simple inunahan. Kaya nakikinig ako sa papa ko. Noon pa naman ang bata ako. Hindi yung totoong sinasabi nila. Ngayon, totoo, nagsasabi naman sila, maingay kami. Bakit hindi naman nagsasabing ang namin doon? Pero bakit po sinasabi na nagtatapang-tapangan kayo doon sa lugar ninyo? Matapang talaga ako pag inunahan. Ikaw pa naman, katulad sa tulay. Hindi naman sa amin tulay kasi pag nasira ang tulay namin, ang asawa ko mismo ang nagagawa. Kahit wala isang kahoy binibigay, nagkuha siya sa amin ng kahoy para ngayon, ang kapitbahay ko, sira na rin ang tulay niya dyan. Tapos sinabihan ako ng kapitbahay ko si Gina, tulungan mo naman kami, gawa natin yung tulay kasi wala na tayong madaanan. Doon tayo magbunot ng kahoy. Sabi ko, hindi pwede kasi kababago lang gawa. Yan, pagalitan tayo. At saka, bakit ako magtutulong? Hindi naman ako lalaki. Problema ng mga lalaki dyan. Hindi nga nagpakialam ang may-ari ng bahay. Ako pa. Tapos lumabas yung may-ari ng bahay. Bakit ako nagsasalita na nasaktan siya? Sabi ko sana, kinausap Baka lang dahil dun sa klase ng pananalita, hindi kayo marahil nagkakaunawaan. Siguro. Hindi kaya. Parang ganun ang nangyayari, Hans. Di ba? Agad mag-usap siya. Oo. Meron bang gusto magtanong dyan sa ating sinong may mga katanungan? kasamang kasawsawan? Si ate. Ate Nilda, ang tanong ko lang sa'yo, ano ba ang kakayanan mo para na ilagay mo sa kamay mo ang hostisya?
Gaya ho yung ginawa mo kay Mang Eddie, inano mo siya, hindi ho ba krimen yun? Hindi bakit naman, bakit nakabili na. hindi nyo nabigyan ng panggamot si Mang Eddie? Nung una-una, bago lang kasi kami, wala pa kami isang buwan dyan, kaya hindi ko alam ang ugali niyan. Ngayon, sinabihan ako nila, kahit ganyan siya, hindi naman daw siya nananakit. Bakit dinalhan ako ng kutsilyo kung hindi siya nanakit? Saka marami siyang record sa barangay nung nagpabarangay ako. So ano po ang sinabi sa inyo sa barangay? Kailangan yung bayaran, hindi ho ba? Hindi, nagsabi ang barangay, sabi niya kasalanan naman niya, magdala siya ng kutsilyo. Kung gusto nga daw na pakulong siya kaagad. Siyempre, nagdala siya kutsilyo. Lalaki pa siya. Andoon. So, hindi, kumbaga, dapat nga ho magpasalamat pa si Mang Eddie sa inyo dahil hindi nyo siya pinakulong. Ganun ba? Dr. Camille, bakit kadalasan ganun ang nangyayari na kapag ka meron kang kasamaan ng loob o mainit ang ulo mo, ganun ang nangyayari, yung parang survival instinct, hindi ba? Yung maidepensa mo ang sarili mo, maprotektahan mo ang sarili mo, pero matapos naman nung ma-realize ni Aling Nilda na hindi tama yung pagbuhos niya ng tubig, naawa rin naman siya kay Mang Eddie. Yung mga pagkakataon po na talagang parang sinabi niyo yung adrenaline rush, na pag ikaw ay feeling mo na agrabyado ka, kahit anong gagawin mo para talaga sabihin natin, depensahan yung sarili. Sinabi rin ni Aling Nilda na naiyak siya. So, parang doon pa lang makikita mo na talagang ito ay bugso lang ng damdamin at talagang hindi siya likas na aggressive na tao na yung matapang. So, hindi talaga, kumbaga, ugali ni Aling Nilda ang makapanakit ng kanyang kapwa. Hindi, pero based on yung sinabi niya na kanina na gano'n ang turo sa kanya, yun ang mahirap, Ami. Kasi may mga pagkakataon ng isang bata na kukondisyon. Sila masyadong kinondisyon ng tatay na ganito ang dapat mangyari. So, ang utak nila, gano'n din. Irregardless tuloy na dapat ay pag-iisipan niya lahat ng sasabihin niya. Pero ang tinuro sa kanila gano'n, nagiging gano'n ang kanyang pag-iisip. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Mga kapatid, ang dalawang saksi po sa sobrang pagiging mainitin ang ulo at makulit di umano ni Mang Eddie ay magsasalita na rin po. Narito po si Mang Domingo Corporal at Louie Demapanag. Pasok! Kuya Domingo, Kuya Louie, ano ba ang pagkakakilala ninyo kay Mang Eddie? Lasinggero. Kapitbahay ba kayo? Opo. Ano pong relasyon ninyo kay Aling Nilda? Bali, kapitbahay ko po siya. Ikaw, Louie. Nanay ko yan. Ah, okay. So, yung nangyaring yon, nasaan kayo nung nag-amok si Mang Eddie? Nandun pa ako sa kanila, nanonood ng ano. Anong nakita mong nangyari? Itong dalawa, nag-aaway. Anong pinag-aawayan? Yung tungkol sa bata po. Dahil minura daw po nito. Ngayon, nagalit naman siya. Bakit daw minura yung bata? Lasing siya. Sabi niya, pag sinaktan mo yung, pag sinaktan mo yung mga bata rito, sabi niya, tatanggalan kita ng tainga. Yan lang. So, parang away bata po, nakialamin po. Mga kapatid, ang galit at takot po ni Kuya Domingo at Louie sa laging ang pag-aamok di umano ni Mang Eddie. Malalaman natin ang buong kwento sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lang kayo. Sorry. Miss Ami Paris would like to thank the following: Dr. Steve